Patay po sa pananaksak ng magkapatid na suspect ang isang delivery rider sa Bukawi sa Bulacan. Sa CCTV footage, kitang napapasok ng gate o ang isang residente ng pagsasaksaki ng mga suspect ang biktima. Kwento ng nakakita sa insidente, nag-aayos daw ng parcel ang rider na si Warren de Guzman nang lapitan ng magkapatid at agad sinaksak ito. Lumalabas sa dumaan lamang sa lugar si de Guzman at napagbintangan ng magkapatid na nang trip daw sa kanila. Nahuli naman sa manhunt operation ng dalawang suspect na naghahanda na raw umalis ng kanilang tahanan. Tumanggi na silang magbigay ng pahayag. Nahaharap po ang magkapatid sa reklamong murder. Isa ang patay at isa ang sugatan sa inumang nauwi sa barilan sa lungsod po naman ng Zamboanga. Sa paunang investigasyon po'y biglang nagkaroon ng mainitang pagtatalo ang mga nagiinuman sa harapan po ng isang tindahan. Dito bumunot ng baril ang isang suspect at pinaputukan ang dalawa nakainuman. Namatay ang isang biktimang tinamaan po ng bala sa katawan. Patuloy po namang nagpapagaling sa ospital ang isa pang biktima na may tama sa kaliwang baywang. Naka-hospital arrest ngayon ang suspect na na-hospital din matapos nga pong mahampas naman ng bote ng isa sa kainuman. Dalawang senior citizen ang nawawala matapos pong matabunan ng gumuhong gabundok na basura sa barangay New Carmen sa Davao City. Una nang nakuha na wala ng buhay ang isa sa mga residenteng natabunan ng basura habang lumilikas mula po sa kanilang bahay. Ayon sa mga residente, naghukay daw sila sa isang bahagi ng landfill para may madaanan ng tubig ng gumuho ito. Aabot po sa higit 100 pamilya o higit 300 residente ang apektado ng pagguho. Sa kabila ng trahedya, balak pa rin bumalik ng mga lumikas na residente sa kanilang mga tirahan. Opo, tirahan sa gilid po ng bundok ng basura na pinapayagan po naman ng operator po ng landfill at maging ng DENR at ng LGU. Patay ang isang babae matapos umanong tumaob ang kanilang sasakyan sa National Road dyan po naman sa Barangay Santo Niño doon sa Capoocan, Leyte. Sugatan ang mister ng biktima na nagmamaneho po naman ng sasakyan at ayon sa investigasyon galing po sa Naval, Biliran, ang mag-asawa patungo po sana sa Ormoc City. Nawalan daw po ng kontrol ang driver nang mapadaan sa lubak na daanan hanggang sa tuluyan na itong tumaob. Tumilapon daw sa windshield ang mga biktima na pareho pong hindi naka-seatbelt ng madisgrasya. Wala na hong ibang nadamay pa. Napapagaling sa ospital ang driver ng sasakyan. Nangangamba naman po ang ilang residente sa pagbaba ng level ng tubig sa ilang dam dahil pa rin sa madalang na pag-ulan. Kabilang pong bumababa ang level ng Angat Dam sa Bulacan. Sa datos po ng Pag-asa Hydrometeorological Division, nasa 177.5 meters ang kasalukuyang water level sa Angat Dam. Ang normal operating level, mga kapatid, ay 180 meters. Apektado na po ang ilang irigasyon. Una nang binuksan ang Upper Wawa Dam sa Montalban, Rizal na inaasahang makatutulong sa pagpapatatag ng supply ng tubig. Samantala, 3 dam naman sa Western Visayas ang ngayon nasa critical level din. Pero hindi naman daw ibig sabihin ito ay wala ng tubig. Gumagamit na raw ng solar-powered pumps bilang alternatibong source ng tubig para sa irigasyon. May binuo naman na daw na interagency ang gobyerno na handa sakaling magkulang ng supply ng tubig. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.